Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. Mag-share ulit ako ng konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pasensya na po kayo sa boses ko. Ako po ay inuubo, sinisipon. Pero kinakailangan nating ituloy po ito at tayo magkaroon ng aralan sa araw-araw. Pamagat po ng ating pag-aaral ay God is our way maker. Gustong-gusto ko po ito at napakahirap pong paigsiin sapagat napakaraming pruweba ng Diyos sa banal na kasulatan na nagtetestify na tunay na ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng paraan. Diyos ng himala. Tulad ng awit dati ni Don Moen, God will make a way where there seems to be no way. So, ang ganda po nun, mga minamahal. Ngayon, bigay ko po yung verse, Exodus 14:10-16. Hindi ko na po babasahin kasi mahaba. Pero yung Exodus 14:10-16, patungkol sa pangyayari sa Israelite, nilabas ni Moses sa bansang Egypt. Tapos eto, nagbago ang isip ni Pharaoh, hinahabol sila para puksain lahat, hanggang dumating sila sa point na dagat na pula, wala silang susuungan, tubig, at pag tumingin sa likod, eto na yung mga kawal ni Pharaoh. Pero hindi po natapos doon ang istorya. Pero bago ko po ituloy yan, ibibigay ko sa inyong 4 na puntos. Okay? Unang-una, God made a way out of danger. Talagang waymaker siya. God made a way out of danger. Ginawa po niya yan sa pangyayaring ito na hinati niya ang dagat na pula, na ang tingin ng Israelite ay wala ng pag-asa, pero hinati. At sinabi niya doon sa talata, yung mga Egyptian na yan na nakikita nyo ay hindi nyo na makikitang muli. So God made a way out of danger. Sa Mark 4:39, Marcos 4:39, nung si Jesus ay nandoon sa bangka, naranasan niya na nagkaroon ng malakas na alon, malakas na hangin, tila magaming bagyo, at ginising siya ng mga alagad, at pinakalma niya yon. So nagulat nga yung mga alagad dahil sino nga daw ba siya, pati ang hangin, pati ang alon, sinusunod po siya. So God made a way out of danger. God made a way out of jail. Napalaya niya si Joseph sa Old Testament, sa Genesis 39. Napalaya niya sa Book of Acts, chapter 16, si Paul and Silas. God made a way out of death. Si Shadrach, Meshach, at Abednego, napalaya niya mula sa kamatayan, sinamahan niya, hindi po sila namatay sa apoy. Si Daniel sa lion's den ay tinulungan din ng Panginoon. God made a way out of death. God made a way out of hopeless situation. God made a way out of hopeless situation. Maraming pangyayari sa atin na kala natin ay wala ng solusyon, balubhana karamdaman, hindi na kayang magbayad, malaki suliranin, pero nandun sumasaklolo ang Diyos. Makikita natin yan. So yan po, 4 na puntos na tunay na ang Diyos ay waymaker. Yung sinabi ko kanina sa pangyayari doon sa Exodus 14, ito po naranasan ng mga Israel at ni Moses, there is no such thing as being trapped. Kasi yung kalagayan nila, parang trap sila sa dagat, tapos ito sila sa likod kalaban. Pero sa Diyos wala pong trap. There is no such thing as being trapped pagdating sa Panginoon. Just go forward, hinati ang dagat na pula. What else? God is at work. Mula noon hanggang ngayon, hanggang bukas, ang Diyos ay patuloy na kumikilos, makakaasa tayo. Hindi na tayo bibiguin. Next, God is always fighting for us. Wala pa pong laban o pakikipaglaban ng Diyos na natalo. Kaya sabi niya sa banal na kasulatan, be still and know that I am God. So God is always fighting for us. Kabilang-bilina niya lagi, do not be afraid. Kasi yung panahon ng Old Testament, ang dami ng ginawa ng Diyos ng mga himala, ang dami ng patunay na sila sinakluluhan, and yet lagi silang nagmumurmur, lagi silang umiiyak, laging sinusumbatan si Moses, na mabilis silang makalimot doon sa ginagawa ng Diyos. Kaya sabi niya, do not be afraid, huwag kayong matakot. Mga mananampalataya, mga kaibigan, mga minamahal, kung ang Diyos
ang kasama natin at sasaklolo sa atin, hindi tayo dapat matakot. Magko-conclude po ako sa Matthew 13:58. Sabi ng Matthew 13:58, unbelief will hinder God in performing His miracles. Unbelief will hinder God in performing His miracles. Para tuloy-tuloy at maranasan natin yung God is our way maker, manali kang lubusan sa Diyos at makikita mo ang pagkilos ng kamay ng Diyos sa ating mga buhay. So I hope may natutunan kayo. Hanggang dito lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.